So since sinabi mo nga natin na all in, bigay mo lahat, ganun ka rin ba magmahal? Nasa love na tayo. So, I had 3 girlfriends. So ang sexual preference mo talaga? So yung 3 na nakasex mo? Pero saan ka mas nasasarapan? Unfiltered. Check. What's up, cyberspace? This is Victor Pring, and this is your episode 7 for Unfiltered, where we talk about all your feelings unfiltered. This is powered by LV Online, the #1 gaming in the Philippines. So guys, ang dami na nating episodes sa pagdaanan na natin yung bodybuilding, na pagdaanan natin yung DJ Live, meron tayong Viva Max guest, and now we have one of the most influential YouTubers in our place. Everybody make some noise for Tita Chrissy Aquino. Hello! Grabe sobrang busy. Maraming salamat. Thank you. Mukha ako nag-newscast. Diba? So, this is my real voice kasi unfiltered. Oo. Tunog crisp pa rin, pero medyo mababa siya. Mas mababa. Mababa pa to sa lagay na to. Oo. When I met you, parang ganito na. I met you, I think it was about parang 5 months ago ata. Yeah. Paano naman kasi? Bar yun. Oh. So, hindi mo na kailangan Pero, if I'm using my real voice, siya? Wait lang, medyo may sipon na yan. So, hello! Really? Hi! Ganon. Saya. Tapos pag tumawa, yan. So, maririnig niyo kung ano yung totoo sa hindi. Yeah. Pero hindi ko siya masyadong ma-differentiate. Kasi if you're doing this for 6 years now, parang, natural na. oo, na-embody ko na siya. Even Oo. the mga mannerisms na ganon, yung gestures. Gestures and everything. Well, nabanggit mo sa akin kanina na galing ka sa TVJ na guesting, then you had a meeting sa SM Aura. Gustong malaman ng viewers natin and our listeners, gaano ka busy ang isang weekday mo? Can we go through your day? I don't know if makaka-relate most of you, we are in the same industry, Yes. diba? Showbiz. And ako medyo nasa digital world din ako. Yes. Ang weekend ko kasi is my actually yung weekend ko yung mas yung weekend ko yung mas busy ako. Kasi yung mga normal na nagtatrabaho, that's their rest day. Yes. Ang weekday ko naman medyo haya-haya ko. So busy. Mas Busy. less work on usually Mondays to Wednesdays. Oo. The Thursdays to Sundays, mas Yeah. dire-diretso trabaho. So siya, kailangan mo lang ng time management. Time management. So mamaya pag-uusapan natin ang time management. Well, I'm sure lahat ng viewers natin and listeners already know na yung initial, basically kung paano ka nagsimula. You're doing this for 6 years. For 6 years. Tama? Anniversary ko last July 6. July 6. Yes. July 6, 2017 ako nag-viral. July 6. So is this with Tita Chrissy na? Part of it. So sino pa yung mga napili mong characters? Madami. When I did that video, I did Chris, I did Boy Abunda, I did Gus Abelgas, Mike Enriquez, Babali. Oo. 5. Yeah, I Oo, watched that. 5 yon. So, siya, quick recap lang, no? Kasi Oo. maraming beses ko na itong sinabi. Parang there's this post ni CNN na, what if ang bosses ng Waze ay Pinoy celebrity? So, when I read the comments, sabi ko, ba't naririnig ko sila? What if I do a video version of it? Sa feeling kong kaya ko lang gawin. Kasi may mga Rufa, Yes. So, di ko na ginawa yun. So, ang nakakatawa pa, wala akong phone nun. So, nung in-upload ko siya via my PC, the next day, I didn't know na people are contacting me. They're looking for me. Bakit daw? Even yung dean namin sa Letran, kasi Oo. fresh grad ako nun eh. Okay. Parang, nasan ka ba? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag? Kinukulit kami ng KMJS. Okay. So, ganun kabilis ang KMJS. The next day, they're looking for me na. Wow. Oo. So, ayun, nakakatuwa lang na,
na-coin ako as Pinoy ways. That. Perfect. So would you say that with that overnight success na it catapulted your career? In some way, yeah. Oo. Kasi, ano siya eh, April 2017, gumraduate ako, Com Arts in Letran. So, yung 3 months na yon, I was looking for a job. Yes. Ang gusto ko talaga, pumunta kasi, nung bata ako, gusto ko talaga mag-artista. Oo. Pero I realized, nung tumatanda ako, wala palang course sa pagiging artista. Totoo. So, if hindi ko siya ma-achieve, doon na lang ako sa course na makaka-work ko ang mga artista. True, which So, is Com Arts. Arts, di ba? So, naghahanap lang ako ng work noon. And then, I did that kasi ever since naman, before, even in college, nagpapatawa ako. I'm the clown of the class eh. So, yun ang nangyari. And then, wala. Boom. The rest was history. Oo. Sobrang blessing, no? Sobra. Parang I couldn't imagine myself right now kung hindi yun nangyari. Yes. Kasi parang that's the starting point eh. So with that, you would say na yun ang naging simula mo or intro mo to content creation? Yeah. Parang ano siya, intro to the world. Intro to the world of content creation. Nag-start lang siguro sa impersonating kasi I can write for TV, I can do hosting. Mm-mm. Marami eh. Pero siguro that's the intro of who I really am. Siguro the other things na hosting and writing, siguro naging accolades mo na lang din siya to creating more. It comes after na lang eh. True. Maganda. Parang hindi pinagplanuhan pero it fell into its proper places talaga. And you know what? You have been doing this for 6 years and you have been on a trajectory where you have been creating and naabot mo lahat ng milestones na nakukuha mo. Praise God. Thank you. So, Thank you, Lord. I think Letran, napakagaling po ng student na nagawa nyo. Yes, Arriba Letran. Yes, Mga Arriba nakikinig. Letran. So, if not for Chris Aquino, what do you think, sino ang sa tingin mo na mapipili yung pang other character? If not for Chris, Yes. I guess yung binanggit kong 4, kaya ko. Kasi ang ano ko doon, yung iniisip ko during that time, i-give ko all out. Mm-mm. Lahat ng kaya ko. Pero hindi ako tatawid dun sa mga personalities na hindi ko kaya. Tama. Kasi noon pa man, before ko pa i-upload yon or during the moment I'm uploading it, iniisip ko, paano ko mabash ako because hindi naman katunog. Mm-mm. Or trying hard. Tama. So, binigay ko lang kung ano yung kaya ko. And I'm very happy na naisip ko si Chris that time. Pero alam mo, Victor, yung during that time, siya, ang pangit pa nung Chris ko noon. Talaga. As in, Chris parang Gloria. No, hello. Ganun lang. So, Kasi yun ang closest impersonation talaga na makukuha I didn't expect na magbo-boom siya. Really? Natatanggapin siya ng tao. Kasi kung sabi ko nga, kung ako yun, ibabash ko yung sarili ko eh. Kung third person POV ako, parang, ang pangit. Hindi Pero ka buti in-upload mo. Yeah. Sabi ko, wala namang mangyayari masama if, di ba? Ang gusto ko lang nun, mapatawa yung mga Facebook friends ko. Talaga? Kaso naka-public siya. So, shinare ng shinare. And How many views did it get? hindi ko na alam, pero during that time, 1.4 million views. Wow. Overnight. Overnight? Yeah, so... Intense. So, Lance, ilang views ka ron? Mga 5. I watched that, I think, multiple times. Para mga 10 times ko ata. Pero di ba, ang pangit nun? As in, hindi yun on point na impersonation kay Chris. Na-meet mo na rin ba yung other in-impersonate mo? Other people? Si Sir Mike Enriquez kasi, nag-OJT ako for GMA. Okay. Ang OJT ko, ABS and GMA. Perfect. So, na-meet ko siya after college. Pero, before college, kilala ko na siya. Oo. And then, sino pa ba? Patay naman na si Babalu eh. Oo. Si Gus Abelgas, hi, hello lang, pati si Tito Boy. Pero nung hype, hindi ko sila na-meet. Nung hype lang si Sir Mike lang. Sayang. Oo. And it took me 2 years? To meet them?
to meet Chris. To meet Chris. To even know that You're I'm- alive. or I'm here. I existed, Oo, diba? I exist. Kasi if marirecall niyo yung Wawawin, yung phone call namin, sabi ni Willie, oy, kilala mo ba ito nanggagaya sa'yo? Oo. Sobrang galing, kaano mo, katulog mo. No, Mm. none at all. As in, no idea daw siya. Oo, non-existent pa. So, ang galing, diba? So after that one, after that call, 6 months, di ba? Yes. 6 months, then you get to meet the Chris Aquino. After that call, 6 months after, yeah. So we were talking earlier, bago tayo mag-shoot na, syempre pinipigilan mong, so guys, to all our listeners and viewers, when you get to meet your idol, when you get to meet the person that you basically put a blueprint para makuha mo yung gusto mong makuha. For you, it's Tita Chris, na pinag-usapan natin na sana hindi ako mas starstruck, hindi ako mas stutter. Can we go through that experience? Yeah, so after Wawawin, she followed me on Instagram. Tapos, from then, parang, thank you po. Kasi binigyan niya ako ng Chanel earrings eh. Social naman Chanel talaga ni Tita at Chrissy. Givenchy. Hindi ko alam paano i-pronounce yun dati, pero Givenchy pa. Givenchy pa kami doon. Pero, Pagka-graduate ka, Givenchy, binigyan ng Givenchy, Diba? tsaka Chanel. pero Givenchy. Oo. Pero dati kasi wala akong butas. Okay. Kaya ang binigay niya sa akin, Clip-on. clip and magnet. Perfect. Earrings. So, yun mga pa-thank you lang, bati lang na mga, pag may mga okasyon, ganyan lang. So, sabi ko, sobrang unusual for the Chris Aquino to post her whereabouts eh. Parang, saan kaya siya today? Kasi ngayon, ang mga artista, alam na alam mo eh. Kung hindi one day delayed, as in, ora mismo kung nasa BGC sila, nandun talaga sila. Dati, medyo iba. So, nung nakita ko yung post niya about this mayonnaise brand, sabi ko, oy, parang ito na yung chance ko to meet her. Parang hindi ko namang ipipilit, pero kung pupunta rin ako doon, i-vlog ko na. Tama. So, nagbigay ako ng mga heads up dun sa team niya. And I told her din naman na baka makadaan po ako during sa event niyo that time. So, nag-yes naman siya. Sabi niya, yes, see you. Ayoko lang ng nagbigay lang ako ng heads up. Kasi baka mamaya, ako lang ang Chris Aquino dito. Baka baka biglang ayaw bakit may impostor? Oo. So, ayoko naman na magkaroon ng bad impression, diba? So, nag-prepare ako 2 videographers, isang photographer para makunan Para lahat. complete talaga. Oo. And nakakatuwa kasi nag-allot siya ng time outside Glorieta para bigyan ako ng interview. Yes. To meet And sabi with nga you. nila, I think it's more or less 15 minutes na raw interview. Para kung in-interview sa The Buzz. True. Diba kasi alam naman natin kung gaano ka-alta si Chris. Yes. So kung hindi ka niya type, kaya niya i-cut yung interview na hindi ka ma-offend. Tama. Pero binigyan niya ako ng 15 minutes. Yes. Sobrang nun. Perfect. Thank you. Tsaka sabi ko nun, kinakabahan ako nun. Like, hindi ako kumain ng breakfast, hindi ako kumain ng lunch. Around, mga 2 or 3 p.m. So, hindi ako umiinom kasi ayaw ko umihi. Oo. Naka-ano pa ako nun, naka-wig pa ako nun. So, nagdala pa ako ng glam tea. Prim and proper. Oo, ganito, sobrang, sabi ko, that time, ngayon nagve-vape ako that time, Yossi talaga ako. Sabi ko, hindi mo na ako mag-Yossi. Ayaw mag-amoy Yossi. Ayaw ko syempre. mag-amoy Yossi ako kahit na may pabango tayo. And then, ang tumatak sa isip ko, okay, hindi ako bibitaw sa character. Unless siya na yung magsabi, can I hear your real voice? Hindi niya ako ginanon Pero sabi ko, hindi ako bibitaw para siya ang ma-intimidate sa akin. Oo. I mean, yun yung mindset ko. Parang, hindi, ikaw ang ma-intimidate sa akin. Ikaw yung parang, bakit kamukha kita? Bakit katunog kita? So, siya, mukha lang hindi ako kinakabahan, pero grabe yung ko noon. Andito na yung kaba mo, Oo, no? sobrang lamig nung kamay ko noon. So, with that interview and with meeting the Tita Chris Aquino, did it open a lot of opportunities? Oo, mas marami pa. Kasi parang, kung siya, it took her 2 years to discover me. Kahit na nung way back 2017, ang dami ng tao nakapanood sa akin. Parang sabi ko,
etong interview na to will open A lot of of doors. opportunities and doors. Which happened din Yes. naman. Kasi, nagkaroon ako ng mga shows. Si Meme Vice contacted me to be Yes. part Of of course, big Fantastica. shout out. Oo. So, madami. Kumbaga, yung mga nagva-viral ngayon, especially ang dami ngayon nagva-viral eh. Sobra. Kailangan lang siguro ituloy, nag-tip na no? Kailangan Oo. ituloy-tuloy nyo lang. Mm-mm. Kasi yung first video nyo, kahit na gaano kadaming million pa dyan, meron pa rin hindi nakakanood nun. Eh. True. So you just have to continue. And would you say that just create your own content, just continue creating it? Kahit gaano kadami at kahit sino nanonood? Yeah. Part siya ng palagi ko sinasabi pagka may mga nagtatanong, how do I create a successful content? Mm-mm. Sabi ko, number one, you should focus on your branding. Yes. Kasi, lalo na ngayon kunyari, gusto kong pumunta sa bodybuilding. Mm-mm. There's you, Mm. there's marami pa mga iba. Okay na Oka, Mado Tamayo, syempre, Oo. the OGs. Sabi mo na lang, may 20 na known creators in that field. Yes. So, 20 yung kailangan mo malagpasan. Yes. Aside from these people na medyo parang micro-influencers. Mm-mm. So, anong gagawin mo to make you stand out? Para ka-level mo yung 20 na yon. True. Ang palagi ko binibigay na example, I don't know if you know Michelle Fox. Michelle Fox. Makeup siya. Oo. Kaya alam mo naman in the Philippines, pag makeup, kailangan maganda, makinis, kailangan Mm-mm. Englishera. Mm-mm. I have this makeup brand. Just look ganun, up, eh. ganito. Yeah, tap, mo lang ganon. Oo. Siya, binali niya lahat yon. I mean, she's pretty, pero hindi siya mga Michelle D levels. Mm-mm. I'm friends with Michelle Fox naman eh. Oo. So, hindi siya Michelle D levels, hindi siya ganun kakinisan, hindi siya nag-i-English. Tapos, kunyari, ito yung brand. Ito, i-apply natin to. Ano ba to? Tapos tinatapon niya. So, Okay. parang, hindi siya usual for a makeup creator to do that. Oo. Pero that's her branding. Tama. At dun siya sumikat. True. So, branding is really important. Tama. And then number 2, kailangan consistent ka. Yes. Consistency is really the key. Parang swerte lang ako na overnight yung pag-viral ko. Pero I know a lot of creators na on their 50th video, saka lang sila nakilala, on their Tama. 100th video. So, kailangan consistent ka. You set a goal first na, kunyari, may podcast ka, I guess naman di ka nag-start ng weekly. Mm-mm. Sabi mo once a month. Tapos kung kaya na, twice a month hanggang maging weekly na siya. Kung kaya, twice a week. Tama. So, I think, these are the steps para ano mo yung consistency nung mo yan. And then number 3, medyo baka sabihin nyo hypocrite ako. Pero, you don't do it for the money. At first. You don't do it for the money. Kaya, hindi ako support sa mga creators na iniiwanan yung day job nila. Oo. Yung nagiging full-time creator. Because, let's be honest parang hindi sustainable. Hindi sustainable. Tama. So, unless talagang you think kahit na nakaupo lang tayo dito, kumikita tayo. Tama. Baka, wag ka munang umalis sa work mo. Tama. Kasi kailangan mo rin ng pondo Yes. So, ang ganda ng 3 steps, guys. Number 1, branding. Number 2, consistency. And number 3, don't do it for the money. Yep. And, grabe. Alam nyo, to take it from someone na has been there for 6 years is very, very blessing sa mga nanonood at nakikinig. I'm sure maraming gustong sumikat, maraming gustong pasikat. At guys, to be popular is one thing, but to stay popular is harder. Totoo. Diba? Actually, yan ang talagang pinagdadasal ko na Yes. makaabot ako ng isang dekada, no? Diba? Oo, 4 years na lang Oo, 4 years Pero na hindi lang. yun, hindi siya madali True. So, yung longevity talaga will really define your Yes. career. Yun kasi talaga ang laban eh. So, and with that, I wanna ask you, ano yung mga struggles during the journey of 6 years? Actually, futuristic ako mag-isip So, Okay. after ko nung in-entertain ko lang lahat na nagpa-interview sa akin, CNN, KMJS, Rated K, nag-asap pa ako. Oo. Sabi ko, I think dito na talaga ako sa content creation. Wala pa masyadong nagvo-vlog kasi hindi ko gets. Dati mahihain yung mga tao True.
Ngayon, kakapal na ng mukha nila Oo. eh. Lahat Diba? pinapakita Lahat, na. dati yung magti-TikTok ka, nawiwirdohan sila. Ngayon, kahit sino pwede mag-TikTok. Totoo. I think may good thing and bad thing doon eh. So, nawala ako. Asa na nga tayo? Yun, sa struggles. As a struggles. So, nag-set up ako ng YouTube channel. But, ang struggle doon, ano pang pwede ko ipakita? Mm-mm. Actually, yung pinakaunang struggle na naaalala ko, sabi nila, Chino, sundutan mo. Ganun naman daw eh. Parang, let's say kay Mimiya, nung sumayaw siya, sundutan mo pa ng iba pa. Oo, rap naman. Ako, wala akong masundot kasi nga, as I've mentioned earlier, nabigay ko na lahat. Oo. Parang, baka flop na. Oo. Baka imbis na matuwa sa akin yung mga tao, mainis na sila na ano ba, trying hard. Oo. So, hindi ko siya sinundutan. Pero sabi ko, magvo-vlog ako, anything under the sun. Pero hindi natutuloy. Kasi, kahit na com arts ako, hirap akong mag-edit. Hindi ko kaya mag-edit. So, I think that was one of the first struggles na naranasan ko. And then, yung sunod doon is yung medyo, ang aga ko nga nagkaroon ng crisis eh. Na parang, papasukin ko ba to o dito na lang ako sa sure ako? Tataya ba ako dito? Kasi, pwede naman akong bumalik anytime na postpone lang yung send ko ng resume eh. Oo. Pero nag-a-apply naman talaga ako. I Oo. wanted to be a news writer and eventually a newscaster. So, bakit di ko nalang balikan? Kasi dito wala akong kasiguraduhan eh. Degree holder naman ako. So, may mga ganong struggles ako. Na-overcome kasi, yun nga eh, pag passion talaga eh, pag gusto mo yung bagay, may mahirap na moments pero may fulfillment. Yes. Parang, ay, saya pala nito. Would you agree with me na when you encounter those moments, the bigger thing is to ask your why you're doing it? Yeah. Kasi ano siya eh, that's your purpose. Yes. Diba? Parang, actually, yung ngayon parang may mga, hindi ko na kasi mabalikan yung noon eh. Pero ngayon parang, why do I, di ba nabanggit ko kanina, why do I collab with aspirant Tama. YouTubers? Why do I, ikaw hindi ka naman di ba? Low end lang ako. Actually, hindi ko po alam na siya pula ang mag-i-interview sa akin. All along, I thought this was like, parang, hindi naman under, pero yung parang bagong podcast na ginawa ng magtutropa, o sige, i-entertain natin yan, hindi ako nagpapabayad, ganyan. Kasi parang that's my way of helping back. Hindi ko na maalala kung sino yung mga tumulong sa akin. Pero I think, ito na lang ang way ko to help them. Hindi ko alam siya pala. Wala, low class lang like, ako. Wala akong alam. Hindi mo na nabanggit, diba? Hindi nabanggit no ano niya. So, yun. Yeah. So guys, when encountering hardships and when you're encountering struggles, I think the biggest takeaway from that is really just dig deep. Dig deep within your heart and ask yourself why you're doing it. And when you see that you want yourself to be doing what you love, then just continue on doing it. Kasi when you're creating on something, like what you said earlier, sometimes people don't do it and get it agad on the 50th video, on the 100th video. You and I, we have the same background story. Kasi when I started in the music industry, parang second or first gig ko lang ata, doon ako na-discover. But prior to that, I had long years of modeling industry. In the modeling industry, I had like 3 years. And before getting my first project, 6 months ako every day. 6 months every day, casting, final casting, up to the point na naubos yung ipon ko na wala na akong pera, tapos wala akong nakuha project kahit isa. Then, just continue doing it. My why back then was to help my mom and my sister, Joy. So, when you just focus on your why, talagang hindi ka titigil dun sa gagawin mo. And yeah, that's why we're here now. It's because we kept true to our whys. Pero case to case yun Oo, case to case yun. Oo, kumbaga, kung may gano'n na pala na 3 years ka ng, alam mo yun, yung nandito, baka kailangan mo nang tanungin talaga yung sarili mo. Oo, kasi kung kailangan balance lahat eh. Tama. Kailangan gusto mo yung ginagawa mo, at the same time, natutuwa yung mga tao sa paligid mo, and may income ka. Oo, nabubuhay mo rin yung sarili mo. Kumbaga, kontra siya sa sinasabi ko kanina, pero short term lang yung sinasabi ko na
no, baka, kasi kung 50 videos lang naman, baka sumuko ka on your 49th video, hindi mo alam. Sa 50th. Destined ka pala doon sa 50th video mo. Oo. Pero kung 3 years, mag-isip-isip ka Oo, na. medyo ano Oo. na yan. Medyo baka hindi talaga Gising-gising na para sa'yo to. tayo dyan. So, kanina natanong nating struggles and 6 years ka na doing this content creation. Ilan na ang followers mo social media? Across all platforms? Mga nasa 5 million? Pag pinagsama-sama, hindi naman. Di ba? 1,250,000 on YouTube. Then 1.3. 1.3 on YouTube. 1.3 and then 800 on TikTok. Oo. Then You do the math, plus diba? Facebook. Plus Plus, Facebook na 600. so, mga 3 million followers. 3 point something. Accumulated. 3 million. So, minimum ng isang video mo, ilang views? Akala ko kita eh. No. Kasi unfiltered eh. Oo. Natakot ako eh. Minimum ng isang video mo, ilang views? Siguro, pinakamababa na yung 100, 200. 1,000. Yeah. So, pinakamahinang kinikita mo sa isang buwan, mga 2 million. Ay, hindi ko alam. Mm. Huwag kayo maniwala dun sa mga YouTube tracker Talaga. Mga YouTubetracker.com. Pero yung totoo, since unfiltered naman tayo, in the span of 6 years, ano yung mga nasa magkano na yung kinita? Basta nakapundar ako ng sasakyan. Oo, sasakyan. Marami ako insurance. Okay. 'Di ba? Ang hirap na i-sustain Oo. Actually, ito nakakatawa. Ang unang binili ko sa kinita ko ay St. Peter. Tama yan. Of course. Yeah. Me too. Meron ako. St. Peter. Life plan talaga. Kasi sabi ko, gusto ko, wala pa akong hindi may lupa ako pero in Cebu. Bakit? Ba't Kasi Cebu? may discount doon. Alam nyo naman pag Chinese. Okay. So, may lupa doon na parang almost 50% yung discount. Okay. Manila Memorial Cebu. So, yun yung binabayaran Doon ko. yung kinuha mo. So, di ba ang lupa nag-appreciate yan Oo. eh. So, bibenta ko, bili ako lupa dito. Okay. Yan lang gagawin ko. So, may insurance ako, may life plan ako, may health card ako. Yan ang mauna kong binili. Yan na. Kasi takot ako na wala akong trabaho eh. Oo. So, wala akong aasahang SSS, Tama. Pag-ibig, PhilHealth, True. diba? So, yun. Ano pa mga napundar ko? Naka-apartment lang ako. Okay. I'm really not a fan of condos and apartments. Pero, hindi ko pa kasi, my mom sold our house. So, hiwa-hiwalay kami. I have 2 sisters. One in Mandaluyong, one in Sucat. So, wala akong choice. When she sold our house, kailangan ko maging independent. Oo. Pero that was during the pandemic na. So, minimum mga 25 million na kinita mo. Hindi totoo yan. Huwag kang mag-alala, hindi naman nanonood yung BIR sa atin. Anyway, I won't confirm nor deny. Kasi may mga Up or down? Down Up. naman. Down naman. Grabe naman kayo. Nakabog na tayo maglokohan dito, no? 30,000 followers lang. Laki-laki na kinikita ako. Hindi, alam mo na, nasa sipag yan Hindi, totoo. Every time people ask me, kahit na medyo, siya, parang... Kasi one hosting guesting fee, minimum nyo, 150,000 for hours. Doon ako kumikita Minimum ng malaki. yun. Actually, Di ba? Hindi ako nag-agree. Hello! If you notice, Juicy! if you notice, dyan din medyo, sila, kong eh. Hindi ko alam kung kailan mo ipapalabas to. Pero, as of the moment, 6 months na ako hindi nag-upload sa YouTube. Talaga? Yeah. Later on, baka ma-tackle natin why. Oo. Pero sabi nila, Chino, grabe no, parang 6 months ka na hindi nag-upload. So, 6 months ka na rin walang income on your channel. Paano mo nagagawa yun? Sabi ko, maybe, hindi ko rin alam kung paano eh. Pero, mas nagsisettle kasi ako sa events. Oo. Kasi ang events left and right, sobrang laki niya kumita. Sobrang So, laki. kinonfirm niya yun. Kinonfirm niya yan. Kinonfirm ko na malaki yung events. Oo, malaki ang kita sa events talaga. Kumbaga, eto ang akin parang, nag-effort ako sa vlog, pina-edit ko, may costing ako doon. Kumbaga, ang pinaka-ano mo na lang,
yung ikakapanatag ng loob mo, maraming nanonood na natutuwa sa'yo. Yes. Pero money-wise, ang tagal nun, you'll wait 1 month eh. Yes. Para kang nagtanim tapos you wait 1 month. And you don't know if it Kung will push papatok, through. Yes. 'di ba? Totoo naman 'yon na wala kaming specific computations kung paano po ginagawa. And sabi ko na lang palagi, well, if maganda ang content mo, it really starts with the quality content. Madami ang viewers, dadami ang subscribers, dadami rin ang pera mo. Tama. So it's really a domino effect. Ngayon, sabi ko, hindi ko maisip kung alam mo, wait lang, may mga ganung moments ako talaga. Hindi ko Okay maalala. lang yun. Ano Yung nga maisip, sinasabi? yung sa pera. Yeah. So yun, parang, unlike sa events, madali. Sobrang dali. Siyempre, 4 hours mo, 150,000 plus 1 hour per 20,000 per hour. Hindi ko alam yun, Huwag na tapo tayo Nasa manager ko po yun. Oo. So, syempre, 150K for 4 hours plus extra 20,000 additional per hour. So, syempre, minimum mag-host ka 8 hours. Ganun pala yun. Oo, 230,000 per day. mag-host ka, sabi mo nga, Thursdays Pero to Sunday. compare sa YouTube, kikita ka naman ng ganon, pero hindi kaliwaan. Oo, minsan wala pang resibo. Kaya ayaw tayong sagutin ni Tita Chrissy sa ating kung magkano yung kinita niya in total dun sa 25M ba up or down. Kasi nga, liquid cash pa yung iba dun. At yung iba, billables pa. Oo. Oo, inamin niya. Oo, yung iba, pinapasok pa sa insurance. Ini-invest pa. And that's perfect, no? Because you're being smart with your money. And gusto mo bang bigyan ng advice yung ating content creators that are creating their own wealth? Ako mahalaga yun I won't mention this specific artist. Pero mahirap kasi pag bata ka, tapos nabigyan ka na ng pera. And no one's guiding you. Mapapariwara ka talaga. Blind item yun Kilala mo ba? Parang marami. Dami kasi nila eh. Okay. Anyway, I don't know if nananalaytay lang yung Chinese blood sa akin. O talagang matalino lang ako. Pero umabot kasi, dumating ako sa panahon na syempre wala akong work. Noong 2017, umabot ako sa 2K na lang pera ko sa bangko. I only have one bank. So parang, pag winidraw mo yung 1,000, wala ka na sa minimum. So charge ka after a month. Tapos yung 1,000 pa na winidraw mo, pag nabariyahan, ang bilis. So dumating ako sa ganong struggles na talagang hindi ako kakain. Pagka niyaya ako ng kaibigan ko, I'll say no. Busy ako. Medyo disiplinado naman. Pero ang pinaka binabalikan ko, hindi naman din kami lumaki sa hirap. Totoo. Pero hindi rin naman kasi ako nang hihingi because parang pinagtapos na ako ng mga magulang ko. So I think it's my time to work my ass off. So, alam mo, sabi ko, ayoko nang balikan yun. Yung ganun. Kaya what I did, eto galing to kay Brother Bo. Kay Bo Sanchez, na on your income, dun sa kinikita mo, you save 10%. Okay. Well, if hindi ka naniniwala, if wala kang religion, pwede mo siyang charity. Charity ko yung 10 eh. 10%. And then yung 20%, Tithes. yeah, that's the tithes. Yes. Yung 20% savings. And then yung 70% Expenses. expenses. Oo. Ang problema kasi sa Pilipino, pag natanggap nila, kahit sabi mo 2,000, ay, bili. Tapos, kung ano yung natira, yung itatabi nila. Oo. So ako, ever since, hindi yun ang naging mindset ko. Okay. Kasi lumaki ako sa Filipino family. Ang kapatid ng nanay ko, 12. At kung napapanood nila to, wala akong pakialam. Diba? Oo. Yung sa 12 na yon, nanay ko lang at yung isang tita ko na taga BIR. Ang maunlad. You Okay. know why. Diba? So yung 10, yun yung mga bumibisita sa bahay mo na YOLO lang sila. bisita. Oo. Alam mo yun? Yung nakapunta ka sa amin, taga-Caloocan ka, pero wala kang pang-uwi. Oo. What if wala kami dito? Totoo. So may ganon. So anyway, to cut the story, ayaw kong matulad sa kanila. Oo. So as much as possible,
talagang nagsisave ako. Yes. Hanggang sa, alam mo na iba na siya. Ngayon, nandun pa rin yung charity na 10%. Pero ginagawa ko, 25 sa expenses, 25, sumobra, 15 sa, parang baliktad. 15 10% sa sa expenses. charity, 15 sa expense. Hindi. 25 sa savings. Okay. And then 50 doon sa mga bills ko pang iba. Okay. Tsaka gawa kayo ng maraming banks. Libre lang naman ang bank. Tama, iba't iba. Oo, Para iba-ibang mga hindi mo banks. siya nauubos lahat. Yes. So, pagka marami kang bangko, ibig sabihin nun marami kang pera. Hindi, marami lang. Maraming ano yon. Maraming mga Biggest pinaggagamitan yun. TV appearances, TV endorsements mo. Biggest endorsements mo. Biggest endorsement? Yes. Ay, well, wala akong... Biggest for me, kasi di siya commercial or billboard levels. Pero I think yung Grab. Grab. Oo. Okay. Kasi parang ilang buwan din niya ako kinuha. Tsaka Shopee. Shopee. Kasi hinayaan nila ako to recreate the Shopee 1111. Okay. Oo, napanood yan. So, pinarody ko siya. Tapos, Laki ng bayad sa'yo dyan. ano lang yun Malaki Doon- bayad sa'yo dyan. Kasi doon ako nga lang binayaran yun. ako yun. Ano lang, laki. So, ikaw pa lalo. Ang tagal lang. Si Joyce, 60 1 days hour, lang. 400,000. 60 days? So, isipin nyo, 60 days times 24 hours per day. So, do the math. Hindi, si Joyce kasi, yon sa sale na yon. Sinasabi mo naman yung ni Joyce. Hindi, maliit pa yun. Ay, nako. Tignan nyo, pagka pera, biglang napapatahimik. Pero manghihingi nga ako kay Joyce. pero Laki pala ng pera niya. you have to understand, guys, to all the viewers and to all our listeners. So, the struggles that comes with it, the hardships that comes with it, syempre, you have to get paid doing the things that you do. Correct. And hindi po mura maging to sustain also the lifestyles because syempre you have to buy makeup, you have to pay for your glam team, you have to pay Gas. for your driver, gas, you have to pay for your EA, 'di ba? Photo, video. So marami po siyang gastos. So when we say, let's say for example, totoo nga yung 150,000 per 4 hours. Pero yung cut ni manager doon 30%, yung taxes mo ron plus sobrang dami. So hindi na namin nakukuha yun. So bago po kayo manghingi sa amin, manghingi muna kayo kay Tita Chrissy. Hindi sa akin, sa'yo, because meron kang unfiltered. Yan. So, syempre, nadaanan natin kanina na you started 6 years ago. Yep. And naabutan mo yung pandemic. Oo. Oo. But during the pandemic, I think nag-flourish kayo lalo with creating contents. I don't want to say this, pero siguro na lang siya, blessing in disguise, na, well, wala naman sa atin na may gusto ng pandemic. True. 'Di ba? Pero, dahil siguro, nagstay yung mga tao sa bahay, kasabay nung nawalan ng franchise, parang medyo namatay yung radio, TV, cinema, at wala kang ibang mapuntahan kundi social media. Parang, I'm really grateful for the pandemic. Yes. In that sense. And I think baka po ma-misinterpret yun ng ibang tao, no? Guys, you have to remember that in life, you have to treat life that it's a poker game. You are given cards and you have to deal with it depending on the cards you're dealt with. Totoo. So when the pandemic hit, what you did was create more content. Then some people just stayed at home. Some people naman, like me, we have helped and we have created businesses to help the community and to help the e-commerce to be built back. And you have created content para syempre mapasaya yung mga tao. And sila naman nanood. And yun lang balik nun, kumita kayo, di ba? So, with that, doon ba kayo nagkakilala ng Team Payaman? Way before. Way before the pandemic Yeah. pa. Paano kayo nagkakilala? Actually, pare-pareho kami YFC. Pero iba sila. Though pareho kaming South, ako kasi I live in Parañaque. They live in Cavite. Pero kapag may mga events ang YFC, nagkakakitaan na kami. Pero mas naging close kami when Kong and I were part of Adobers.
It's like a okay. multi-channel network for creators under Oo. ABS-CBN na nawala na, Oo. thankfully. Wala na. Kasi hindi nila alam kung paano Paano mag-handle ng patakbuhin. talents. Pero maganda naman doon. Marami ako na, alam mo yun, na meet ng mga bagong Other creators, friends. yes. Oo. But anyway, YFC is Youth for Youth for Christ. Christ. So, mukha lang kaming mga, basagulero. Pero banal na banal kami. Oo. We start the day with a prayer, end it with a prayer, ganon. And you have to remember, without prayer and without God's guidance, wala tayo dito. Totoo. So, I think during that time, nasaan pa sila? Nasa condo in QC. Okay. So, ang pinakauna ko talagang close, siguro yung nag-click kami, si V. Si V. Oo, kasi So, ayaw mo kay Hindi- Kong? hindi kasi si Kong sobrang tahimik eh. Tsaka, pang straight yung humor niya eh. Okay. Yung humor ko, alam mo naman eh. Ah. Diba? So, ang pinaka naging close ko si V, kasi babaeng bakla si V eh. Okay. So, nung alam niyo kung naabutan niyo si V, iba na kasi siya ngayon eh. CEO levels eh. Madam na siya. Oo. Pero nakikita namin yung side na yun, lalo na sa inuman. Doon hindi niya na pinapakita. As in, may one time na nagiinuman kami, nagbubugang kami talaga. Pero hindi, alam mo yun, may scratches kami, may pasasya, to the point na 6 a.m. na. Bumaba na si Kong, parang tatay namin siyang pinapagalitan kami. So, nandun pa rin naman yung ganong V, pero hindi niya na, iba na eh. Syempre na dapat syempre level up may growth ka and development, di ba? But anyway, nung mga panahon na yon, sabi nila, Gino, lumalaki na yung team namin. Namin pa kasi, iwalay talaga ako sa kanila eh. Sabi niya, baka may ma-refer ka somewhere in the south. Either Las Piñas, Parañaque, or Muntinlupa. Na bahay, na kasya kami mga dati nga hindi pa sila 30, mga 20 lang. So, dun sa lugar ko, pwede naman na sabihin kasi wala na sila doon, in Better Living, sabi ko, meron akong nakita na na bahay. Wala akong cut doon Okay. Naghanap-hanap lang talaga ako. Ikaw, nag-real estate ka rin pala. Nag-real estate ako. Pero alam mo, hindi ako, sabi nga na iba, I really like to help. Kasi ang acts of service ang love language ko. Kaya every time na may mga inuutos sila, ginagawa ko, pero walang cut. Ganon. Walang patong. Okay. Walang Parang malungkot ka dun sa walang patong. Oo. Pagka gusto mo kasi ginagawa mo, wala eh. Anyway, so doon sila lumipat until lumipat sila in Merville, that's Paya Mansion 2. Yung compound niya, hindi ko nasasabihin. Pero natuwa sila in Parañaque. So parang siya na kumbaga ayaw nila ng super south like Cavite. Para medyo in the metro pa sila. Yun. So tapos doon na kayo nag-click and everything. Yung Payamansion 1 kasi ilang tumbling lang from our house. So kahit na super lapit nila, hindi ako sumama sa kanila. Kasi sabi ko nga, yun yung time na nag-independent living ako. Sabi ko naman sa kanila, kasi ambagan pa rin yun talaga? Ambagan yung rent, ambagan yung bills, and all. So, sabi ko, kung hindi natin to masustain, if hindi natin to masustain, kayo, may mauuwian kayo. Ako, wala akong mauuwian. So, might as well, dito na lang ako. Kumbaga ako yung Team Payaman na remote. Dito lang ako. Side bet ka, ganun. Tapos, lumipat sila sa Merville. Dito pa rin ako. Baga, nagsistay lang ako doon. Pinakamatagal, 1 week. Dadala lang akong gamit, pero kailangan ko umuwi. Tama. Tsaka, sabi ko, matao kasi akong tao. Sa apartment ko, kahit na maliit lang siya, minsan may mga 20 tao nagiinuman. Talaga? Oo, tapos dati di ba nasanay tayo pandemic, di tayo lumalabas. So, kapag nagkayayaan, palagi ako nag-host. Gusto ko maraming tao sa bahay ko. Parang nanghihina ako pag walang tao. Ganon. So, sabi ko rin sa kanila, I guess naman sa Team Payaman, ako yung showbiz. So, ako yung maraming dinadalang tao. Ayaw ko na makakontract kayo ng virus. So, dito na lang ako. Okay. Yeah, so, doon nung Team Payaman, nung Payamansion 1 pa lang, wala kasi siyang wala siyang ritual. Wala siyang katibayan na, you're Team Payaman na. Talaga? Ganon. Pero, ramdam mo naman na part ka ng part team. na. You're welcome. And
ano. Kasi ngayon, ikaw na yung team mayaman. Payaman nga pa rin eh. Diba? So, kailangan Tuloy-tuloy lang. tuloy-tuloy mo Tuloy-tuloy yung goal mo. lang. Alam mo, share ko lang Oo. Minsan pagka, si Kong kasi, siguro hindi kami click in terms of, siguro medyo matanda na rin kasi siya. Humor and all. Pero may mga times na ang sarap kausapin ni Kong. Parang tatay talaga. Wala pa man din yung anak niya, gano'n na siya. Yes. Sobrang man of few words, pero may dating. So, minsan, nasa labas kami. Ako nag-influence sa kanila na mag-IQOS. Okay. Dati lalakas niya mag-Yossi. Tapos, alam mo, dami ko na kwento. Side kwento lang yon. Ayaw niya sa IQOS. Amoy utot daw. Tapos, nung tinry niya, sabi, bili mo nga muna ako 2. Kasi, 2 bala, tapos 2 device. Ganyan. Baka mawala kasi isa. Sabi niya, titry ko lang. Biglang, the day after, sabi niya, lahat na nagyoyosi, bibilang ko IQOS. Wala na magyoyosi dito. Anyway, balik sa story. Sabi ko, kung hanggang kailan ka mag-work? Kasi palagi namin joke yun na parang pagka sobrang busy mo, magkano bang pinag-iipunan mo? Ba't parang sobrang busy ka na? Kanya. Sabi ko, kailan ka magsa-stop? Sabi niya, Chino, pag bilyonaryo na ako. Ang 1 billion is like 1,000 na 1 million. Kaya ko yun eh. Alam mo yun, parang nung hinati niya, parang mas naging achievable. Sabi niya nga kung meron kang 10,000 pesos allotted budget per day, and then, ilan ba ang 365? No? 365. Sabihin mo times 30. Times 10,000 pesos a day. That's just 109 million. Kung may 1 billion ka, buhay ka na for the rest of your remaining years. Tama. Plus your descendants. Totoo. Plus may mga negosyo pa. So, ganun yung mindset niya. Kung tama nga naman. Diba? Kasi kung sabihin natin kumikita, magkano ba Mountain Dew? Hindi ko alam Pero, ballpoint. So, siguro endorsement na ganun kalaki, minimum, at least mga nasa mga 30? Mga nasa 50M. 50. So, may 3 ka lang endorsement, buhay ka na, no? Kung levels ka. Hindi, kung ganung level ka. Kasi it depends Like, when you get an endorsement, then, for example, commercial model ka, budget mo siguro mga nasa 300 to 500 pag wala ka pang ganung star power. Kung meron kang 50M per endorsement, so that's 100 million. Meron ka lang dapat 20, no? May 1 billion ka na. Ganon. And achievable siya. Achievable. In peso, achievable siya. Yung dollars yung medyo mas mahirap. Yeah, $1 billion. $1 billion ang medyo mahirap. 50 yun Yun. Tsaka, kaya palagi yung tinatanong, Sino, may plan ka ba to go abroad? Sabi ko, hindi Naniniwala ako nandito yung pera Totoo. Kasi if you're already creating money here, why would you go? Especially when you're creating dollar money. Kasi when you're hosting, when you're creating contents, it's basically dollar money. And, titignan mo rin kung nasaan kang industry. Kasi kami content creation. Alam mo, yung ako 1.3, parang, alam mo na, parang celebrity status na. But sa States, may mga 1.3 million din naman na channels na nobody. Like, hindi pa sila mga Selena Gomez, Taylor Swift levels. So, bakit ako pupunta doon? Kung dito, okay na ako, di ba, sa Pinas? Bumuwakan tayo. Pag pumunta ka, mahirapan ka pa. As in. At saka marami akong pinapanood, surprisingly. Marami akong mga pinapanood. Like, yung mga nakaganon lang, yung nakatayo. Tapos, first to give me a cup of coffee gets $100. Lagi silang dumadaan sa TikTok channel ko. And then, ang dami nila, million din ng followers nila. Pero, alam mo yun, hindi pala sila million, 100,000 lang followers nila. Pero, million ang views nila. So, may mga ganun na, kilala dito, pero doon sa kanila hindi. Tama. And I think it's because Philippines is the most active on social media around the world. Correct. Diba? Ang daming nanonood sa atin, ang daming survey ng iba't ibang mga platforms. So nabanggit mo na si Kong ang
pinaka-influential sa'yo in terms of, I think, mindset. Mm. Si V naman ang influential sa'yo in terms of friendship. Yeah. Sino ang pinapaborito mo sa Team Payaman? Sa Team Payaman, Mm-mm. hirap naman nun. Pero okay lang kaysa sa hate, di ba? Hindi, mamaya sasabihin din natin yun. Siyempre, sabihin mo yung pinapaborito mo tsaka pinakagalit ka. De, joke lang. Walang galit. Love lang. Actually, alam mo sa totoo lang. Kaya, hindi naman namin ginugol. Mm-mm. Pero we're very thankful na ganun yung nagiging dating sa tao. No, we're building a power team, a dream team, 'di ba? Never ko naman narinig kay Kong na dapat tayo ang number 1 team sa buong Pilipinas. Yes. Wala. Pero nagre-resonate siya, 'di ba? Ang nakakatuwa naman, hindi naman kami perfect. Nag-aaway-aaway din kami. Mm-mm. We just chose not to bring it online Mm-mm. and make a huge issue About it, yeah. 'Di ba? So, yun I think ang kaibahan namin. Pero dun sa favorite, ang favorite ko, marami. Isa lang. Siguro si Vien. Si Vien. Hanga ako dun sa niya. Hanga ako dun sa 26 years old lang siya. Pero mom of 2 na siya. Oo. Tapos may negosyo siya on the side. Tapos, alam mo yun, kasi aminin mo may mga iba na at her age, madedepress, magkaka-postpartum, tapos sabihin mo intimidating pa. Kasi to begin with, pamilya yan Velasquez yan eh. So may 4 na kapatid, magkakapatid sila ko. So kung hindi ka Velasquez, you get what I mean? Wala siyang bad take pero kung there's V na jowa ni Kong, tapos ang daming negosyo. There's Pat na may ganito. Parang maliliit ka, pero hindi. Iba atake niya. Sobrang strong ng personality niya. Kaya sobrang click din kami. Okay, so... Siya din ang hatest ko. Totoo. Sinagot ko na. Love and hate. Palagi yan. Lalo na sa broadcast channel. Mag-join kayo sa mga broadcast channel namin. Grabe siya manlait. Pero kasi di ba pag nilalait ka, ibig sabihin close kaya. So. And I believe kasi syempre kayo yung mas totoo sa isa't isa. Kaya gano'n. And so, gusto ko lang daanan saglit yung sinabi mo regarding to Team Payaman and Kong itself, the whole team. I have heard a lot of good things about Kong and the whole team. So I'd like to commend you guys. Thank you. And syempre sa mga kapaa, sila kasi talaga yan eh. Hindi naman kami mapupunta dito if not for their support and love. Yes. Check yan. So, napag-usapan natin kanina at ang pinaka-favorite, ang pinaka-love, ang pinaka-hate mo si Vien. Yup. Tama. So, alam natin, nabanggit natin kanina na sobrang busy ka with, syempre, career, content creation, hosting, and mga taping, ganyan. How do you balance everything? Or do you believe na there's no balance in life? Kulang pa yan. Kulang ba? Kulang pa yan. Paano? Kasi marami pa akong ginagawa. Sige, ano pa ang mga extracurricular mo? So, aside from being a content creator, I also do TV appearances, film, diba? I also manage talents. Really? Yeah. So, wala pa ako talagang company. Pero kasi, nag-start siya as a serbisyo lang ulit. You just wanna help out new creators. Kasi yung sa Team Payaman, na-notice ko dati, bakit parang ang baba mo? I mean, hindi nila alam yung value nila, pero parang nababarat sila. Sa budget, so, sa presyo and all. Doon ko na-realize na kaya ko palang kumausap ng mga brands. And then, I give them projects, I give them brands, ganyan. So, gusto ko pa rin siyang ituloy. As in, para maging legit. Yes. Pero, anong pangalan ng kumpanya mo? natin si Adobers, diba? Adobers. Si Adobers kasi, they get aspiring and they get big stars. Medyo, kontra kasi yun. Parang either, dalawa lang yun eh. Either of the two lang. Itong aspiring content creators, palakihin mo. Or yung big stars, mas palakihin mo. Tama. Hindi pwedeng sabay. So ako mas gusto ko dun sa
malaki na palakihin pa natin. Papasabugin mo pa. Oo. Kasi, sa totoo lang, mahirap mag-handle ng mga baguhan eh. Oo, kasi hindi pa nila alam yung gusto nila eh. Yup. Tsaka, matigas ulo. Oo, kasi pagka there's a certain level and there's a certain level of patience, expertise, at yung init kasi para maabot mo yung top eh. Correct. So, paano mo papasikatin ng isang Victor Pring? Dabalik tayo sa mga tips ko. Yun yun. Babalik pa rin. Oo. Tama. Kasi, kaya din mahirap kasi feeling ko wala pa ako dun sa sa moment na i-workshop ko sila, bibigyan ko sila ng trainings. Alam mo, parang ang feeling ko, kaya ko pa lang ngayon, yung stable na, but we give them brands Tama. na akma sa kanila at the same time, tama ang bayad. Kasi Kasi dati, na-realize ko yun kay Vien, may isang brand na nagbayad sa kanya ng ganito. Tapos, sabi ko, Vien, try ko lang ako kakausap. And then the same brand, kinuha siya next month, the following month, sabi niya, ba't ang laki nito? Baka ang daming papagawa. Sabi ko, yung pinagawa lang din sa'yo last month. Ba't ganito kalaki? Sabi ko, under new management ka. So, kaya eh. So, kasi nag-start ako doon na parang from 2017 to 2019, for 2 years, self-managed ako. And marami akong mga pinalagpas na parang, or hindi naman sa pinalagpas, hindi ko alam na ito pala yung worth ko. 'Di ba? So, gusto ko lang din malaman nila yun. Tsaka may mag-a-assist. Yes. Parang, if I have myself 5 years ago, maganda sana. Tama. 'Di ba? Yun. You're asking ko anong pangalan. Kasi my real name is Seth. So, Star Elite. Star Elite. Talent House. Kaya Yun. SETA. So, full-on talent management to. Oo. Talent management lang. Perfect. And then, yun na. Pangatlo yun. I also do digital marketing Yes. for McDonald's and Shell. Okay, when you So, say do it, paano to? Create, like part of the... Siguro kung may unang trabaho ako, yun. Kasi, third year, tama ba? Or second year, naging working student ako. Okay. So, ang tawag sa amin, LSM, it's local store marketing. So, I do birthday parties, I do kiddie crew workshops. Hanggang sa, when I decided to leave to finish my college, yung McDo, ayaw kong pakawalan. Okay. So, parang siguro nakita nila asset ako. Tama. Yan. So, sabi ko, the only thing that I can give you or magiging committed ako is through digital marketing lang. So yun, binigyan nila ako phone, may libreng plan. Until now, I manage 5 McDonald's and 5 Shell stations. Perfect. So, in the South. perfect. Yun. So, panalong-panalo, no? Meron pa ba? Meron pa. Ikaw sabihin mo na. I also teach college. Talaga? So, third year Sa Letran college to? in Letran. Com-art students, I teach performance media. So, bago na yung curriculum, dati wala kaming performance media. It's called RTVP, Radio and TV Productions. Kaso ngayon, hiniwalay siya. Radio production, TV production. And then this performance media, I teach the basics of content creation. Alam mo, Diba? pangarap ko yan, may teacher. Kaya mo ba? Parang ano yan, siguro isa sa mga kailangan i-check ko sa bucket list ko. Tama. O may last pa. Okay, ano to? I am also a public servant. Really now? Yes. Okay. SK Kagawad ako. Matanda na ako for SK Kagawad. Pero dahil yan, noong 2018, tumakbo ako, 23 ako noon eh. Pasok ka pa sa Pasok pa ako. Pasok ka pa. Dapat, until 2021 lang, pero nagka-pandemic, so 2 years na postpone. 5 years na kami nakaupo. So, plano mo bang ituloy yan as chairman ngayong... Hindi naman sabi ko nga, siguro kung may political path ako, Yes. gusto ko yung nasa side lang. Kasi I could have, run for SK chairman, pero I did not.
So gusto ko yung lang, kasangga lang. Slight sa SK lang. Kagawad. Now, I'm running for Barangay Kagawad. Okay. So, ano ang Tapos sunod, motto mo? councilor. Oh, siya, ganun talaga yan, Oo, of course. pero hindi siya yung, I don't aim for yung nasa yung spotlight. Mm-mm. Like parang mayor or kapitan. I You don't know like what? it. A good friend of mine, Congresswoman Precious Hipolito Castello, is a very good friend of mine. She started as a kagawad. Kagawad to council, then she was a congressman. So, Love it. Congresswoman, sorry. Oo. So, kayang-kaya mo yun. Maybe future Yep. Congress ka. Ikaw din pala, di ba? Oo. Public Siyempre. servant. Alam mo naman kasi we cannot say na politicians tayo and we can always say that we are public servants because we are always here to help other people, even the ones who are not in need. Totoo. Sobrang lahat yan talaga. Marami na kailangan. Especially in the Philippines. Parang parang yung term na influencer, I don't like it. Kaya I always say content creator Kasi parang, di ko naman alam sa buong 5 years na nandito ako if I have influenced I think you have. people. And Pero parang parang entitlement siya Pag sinabi mo, influencer. Oo. Diba? Tsaka may na rin siya, masamang connotation na rin siya ngayon. May parang dark light sa... Yeah. Parang, masyado entitled. So what made you run back? Kasi ito, re-election mo na to. Bakit mo napiling tumakbo ulit? Ako, pag nagsispeech ako, syempre may na ngayon Oo, diba? focus. Umiikot na ako Hindi wala pa namang wala focus, namang pero focus. may mga kapihan. Oo. Yes. Actually, this is premature campaigning. Pero, alam mo naman, as long as you follow the guidelines. No, wala as well, namang masama. you're also seated now, so it's not campaigning. Basically, you're just communicating with your people. With my constituents. mo. Diba? Palagi ko sinasabi sa speech ko na wala sa family ko ang nasa politics. Tama. Pero siguro at an early age, kasi my mom is very religious. So, kung taong simbahan siya, taong simbahan ako. Kasi bunso rin ako So, ako yung palagi nakadikit sa palda ng nanay ko So, yung PYM, yung Parish Youth Ministry, doon kasi, and even in YFC, doon na build yung leadership mo Oo. Doon ka natutong mag-mount ng events, doon ka natutong magbigay ng charity, lahat, everything. So parang, sabi ko, alam ko naman na you can help without a position in the government. Sorry. Pero, iba pa rin kapag nakakatulong ka na may position. Iba kasi yun talaga. May resources. Yes. Kasi kung may resources, may manpower, pero walang tamang tao, parang hindi siya mag-work. Totoo. Yun. Tsaka, ako, i-disclose ko, every time I submit my SALN, tumatawag sa akin yung SK office. Like the SK Fed office in City Hall. Sabi nila, Chino, sure ka ba sa pinasa mo? Sabi ko, bakit? Kasi, ang laki Sabi ko, okay na yan kasi totoo yan Diba? Ito talaga yung net worth ko. Ito yung mga assets and liabilities ko. Nasa 50 million overall. Kumbaga, I don't want naman people to, okay na maging transparent ako, kaysa people would assume na, kaya lang siya yumaman kasi ganito. Kaya ako parang hindi naman sa pagmamayabang, with all humility, sinasabi ko palagi, na whatever I have from head to toe, binili ko siya Pinaghirapan ko siya Dugot pawis. Oo. So, yun. Kaya parang level up naman. Meron ka bang masasabi sa mga aspiring na barangay officials na tatakbo ngayon? Alam mo, kasi dumating sa point na syempre may mga hindi kayo pagkakaintindihan ako personally with our SK Council, hindi ako, kumbaga opposition ako Pero na-realize ko na I was about to resign. Minority pala, no? Oo, I was about to resign. Pero naalala ko yung parang in a dark room, you're the candle So ikaw yung hope. If True. you're gonna resign, may papalit lang dyan na appointed. Tama. So, I guess, para maiwasan yung ganun sa mga aspiring natin na gustong tumakbo,
yung main purpose talaga is to really serve. Serve the people. Oo, serve the people. I'll take this from the Bible, no? Like what Chino's saying, be the salt and light to the earth. So, when you want to serve as well, syempre kayong maging tama. When everyone is trying to bend the law, of course, be there to straighten it out. And sabi ni Mahatma Gandhi, be the change you wish to see in the world. Yes. Kaya ako parang, sa lahat ng jokes na binabato sa akin, kahit super close ko na, isa lang yung talagang hindi ko masakyan. Ano? Yung, nangurakot ka, no? Uh-uh. As in, kahit close na close ko, parang hindi ko kaya. Nakakapitik yun. Hindi ko kayang sagutin. Kasi hindi siya totoo eh. Oo, napipikon ako. Parang, sabi ko, the reason why I wanted to be here is maliban sa magbigay ka ng tulong, sobrang yun. Actually, that's the basic of it. Yes. Pero yung baguhin mo, Oo. even though it seem impossible. True. Parang gusto ko at least sa barangay level maayos yung mo. Tama. Kaya yung kala ko Actually yung partido na na sinalihan ko is hindi yung incumbent. Talaga? Oo. So parang medyo opposition. Mahirap. Oo. Kasi marami nang nangyayari. Pero challenging yun for us kasi ibig sabihin, actually kung walang kumalaban, baka hindi ako tumakbo ngayon. Talaga? Oo, parang hindi ko naman caring. But you know what? For me, I mean, seeing it firsthand, barangay level is the most important political position. That's the smallest unit eh. Pero siya ang pinaka-importante. Kasi kung andun yung base kasi ang pinaka-importante. So pag yung base crumpled siya, pataas wala na lahat na problema. Totoo. And that's why sobrang hands down ako sa lahat ng mga true servants ng public office, ng mga barangays. Siyempre, I can only speak for myself, the ones that I worked with. Sobrang hands down ako sa kanila. And I hope and I pray sa mga lahat ng bagong uupo ngayon, sana lahat ng new blood na uupo at yung mga old blood na uupo ulit, I hope they share the same vision. Dahil kawawa po ang Pilipinas at kawawa po yung mga iiwanan natin. Because barangay position is long rather than the normal city councilor and congressman position. Sobrang haba ng barangay positions. Kaya ako, I always tell them, yung mga nakakasama ko, syempre nakakausap ko pa rin. Sabi ko, ang pangit kasi kapag, for me the term kickback is a legal way eh. Kumbaga kunyari, pinabili kita ng suka. I give you 100, Victor. Tapos sabi mo sa akin, yung sukli, pwede akin na lang to. That's your kickback eh. Pero at least, di ba, nagpaalam ka? Ang akin, yung mentality ko doon, ibigay mo muna what's due to the people. And whatever, kung wala ka pa rin talagang, wala ka pa rin talagang konsensya, you just get a portion of it. And we know that, di ba? Hindi lang siguro inaalam ng mga tao, pero, our public servants, they get percentage of the project budget, aside from their salary. Sabi ko nga ako, masaya na ako sa salary kasi syempre, may pamilya din ako, may din ako, buhay ako na, diba? Na kailangan mo i-sustain. Kailangan ko i-sustain. So, yung sweldo, tatanggapin ko yan. Pero, yung percentage, kung that's legal, tatanggapin ko yan. Kasi, it's it's in the law eh. Pero whatever comes after, parang hindi ko kaya. Oo. Diba? Kasi, naniniwala ko talaga sa, it's a Bisaya term, pero yung gaba. Gaba is like, yung, ano ba yun? Ano nga to? Yung, karma. 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 Yeah. Tama, no? Lakas ng balik, no? Oo. Pero I think, hindi na nakikita yun ng iba. Yeah. And you know what, with that, I'll quote Mayor Magalong on this one. The Baguio Mayor? Yes, okay. Mayor Magalong for this one because I've watched his speech and he said, kung magkakamali po ako, pagpasensyahan nyo na, but what he said was, why is it that nowadays, it is so normal to see corruption
na pag nakakita tayo ng hindi corrupt, natutuwa tayo. At nakakalungkot na to. Yeah. Diba? So, guys, sa lahat ng uupo, sa lahat ng gustong tumakbo, because you know what, barangay levels and barangay positions are different nowadays. Because in Quezon City, even our barangay's minimum budget is at least per year, minimum is at least 100 million per year, 200 million. Per barangay. Yes, no? per barangay. So, iba-iba siya per barangay, iba-iba per location. Alam ko na may mga barangay na mas maliliit, may barangay na mas malalaki. Pero, sana po, lahat ng tatakbo, kung tumatakbo ka now at kung nakaupo ka, if you're in the position and you plan to be in the position, be in there for the public service because be the light. Yes. And salt of the earth. Oh, at nabanggit mo nga kanina yung family, no? So, kamusta naman ang family mo ngayon? Ako, wah, hindi inalam, no? Kasi alam mo, nalungkot nga ako kasi nung ni-remind kami na, ask your families to register, ask them to, related with the elections, no? Sabi ko, oh my God, wala pala akong pamilya dito. Like, I'm Talaga? alone. Oo, kasi malaki din ang age gap namin, If I'm 20, ano na ba ako? If I'm 27, my sister is +7, 34. 34. +7 yung isa, Oo. 41. So, ganun yung gap namin. Medyo mahaba. Malalaki ang Kasi gap nabanggit namin. mo nga, no? Tawag dito, medyo late ka na nung pinanganak ng mami mo. Yeah, ako? Menopausal baby. Oo. 43 na ata siya nung pinanganak ako. Wow, humabal Oo. pa. So, ngayon, sobrang tanda na niya. Like, 70 na siya. Oo. And then, my dad is like 80. Yeah, pero pure Chinese So, iwalay kami. So, How's your mom? Yung mom ko is in Cavite. Mm. Yeah. Pero medyo hindi rin kami okay because, it all started with the selling of the house. Oo. Kumbaga, wala kaming financial problem. But, Trip lang niya, gano'n. oo, trip niya lang. So, doon kami medyo bothered na, ngayon kasi, kailangan nag-upgrade ka Kung may motor ka, dapat kotse na. Oo. Kung may apartment ka, dapat bahay na. Oo. 'Di ba? So, sobrang limit na nagda-downgrade. Oo. What she did kasi, she sold our house and looked for a place in Cavite where she can rent. Labo It's really a downgrade. So parang ako, ayaw kitang sakyan sa trip mo because we tried everything We tried asking her, paano kung kami na lang bibili? Or, talaga? Oo, kaya what if ibenta mo man lang sa kakilala namin para at least alam namin. So, medyo sketchy siya pero kasi nanay ko walang bisyo. Hindi siya umiinom, hindi siya nagsusugal, hindi siya nanglalalaki. Alam mo yun? So, hindi talaga namin magets the need to sell the house. So, doon kami na parang, okay na yun na medyo malalayo kami ngayon para hindi kami Nakakahinga na lang. Oo. Pero, on, special occasions naman, Nagkikita kami. Kung meron akong sasabihin sa mama mo ngayon, ano yun? Grabe, wawawin. Wala akong sasabihin sa kanya. Talaga? Oo, wala. Baka nandyan siya. Ilalabas po namin. Hindi. Grabe naman ang research nyo. Bakit naman hanggang sa nanay napunta tayo? Wala lang, syempre, we just want to talk about your life. Pero since this is unfiltered, people see me as a very strong person. Like, to the point, I'm very intimidating. Kasi because of my eyes, alam mo yun. Tapos, tuloy-tuloy pa magsalita, di ba? But, my soft side, and I'm not really ashamed of it, no? Feeling ko yung weak side ko talaga is yung parents. Specifically, moms. Kaya sabi ko, never ako umiiyak sa mga nakakaiyak na pelikula. Unless, may nanay kay, kunyari, Four Sisters and a Wedding. Yung kay Vilma Santos, yung kay Sian Lim, Angel Locsinio, naiyak din ako, ganyan. So, naiyak ka rin sa movie na Anak. Hindi ko pa napapanood. Oh, you should watch that film. Very good film by sino nga ba ang anak na movie?
Pero Alam ko, Vilma nakikita ko, Santos, Claudine. Claudine, And Barangay it's written by Ricky Lee. Ricky Lee. So, Diba? grabe. Mm. As in. So, the story is basically OFW si Vilma Santos doon. Then, si Claudine, anak niya dito sa Philippines. Sa sobrang tagal na rin. Kahit di mo siya panoorin, parang intindihan mo Intense yung siya. story eh. Sobrang intense siya. Pero ang hirap nun kumbaga, ikaw naman, anong pipiliin mo, diba? If I'll stay here, may mabuting magulang yung mga anak mo, ba't wala kayong makakain? Diba? It's always important to have food on the table. Yes. Eh. But sometimes, so, syempre, minsan kasi, iba eh. It goes different for some families. I'd say this 95% of the people who go to overseas to work for their family, really work for their family, and really try na makapag-ipon para bumalik dito. Sometimes kasi hindi eh. And yun yung nakakalungkot. Ako, one word, feeling ko compromise. You really have to adjust. Mahirap yun sa anak kasi di naman niya nagigets. Yeah, I think kids nowadays are very blessed. Excuse me, because way back, I think early 90s, early 2000s, late 90s, early 2000s, wala pang Zoom, wala pang Facebook, wala pang Viber, wala pang WhatsApp. Dati pagkatatawag yung nanay mo, kailangan, ano ba, meron ba tayong line? May load ba yung phone? Naabutan mo ba yung DSL? Di Na ba? kinoconnect yung kable ng landline? YSP Bonanza! Yes! Yung mga may card pa na niloloadan mo. Di ba? Tapos Diba? may tunog na... Yeah. So, Mahirap na. Totoo. yun yung medyo mahirap sa mga family. And nabanggit mo na yung relationship mo with your mom and hindi siya masyadong okay. But we will pray na maging Correct. okay na kayo at maging... Tsaka they're not public kasi. Mm-mm. Kaya hindi ko rin siya masyadong kinakwento kasi di ba sila public, di ba? Ayaw nilang magulo. Oo. Parang si Chris, di ba parang actually malaki inspiration din doon sa sinabi mo na when it comes to friendship, maybe it's V. Sa content creation, it's really Kong. Pero pagdating sa yung pananaw sa buhay, hindi ko idol si Chris. Like nakikita ko lang siya kaswalan sa umaga, Chris TV before I go to school. Pero pag napakinggan mo siya, may laman yung sinasabi niya eh. So na-learn ko yun sa kanya na if you're public and your family members are private, you really have to respect them. Sobrang smart ni Tita Chris. Oo. Sobra. So, napag-usapan natin kanina yung relationship mo with your mom. Yep. And the big influence of course, Tita Chrissy. Not just syempre sa character mo, but also with the mindset, mentality, and how you attack your career. So, dami na nating napag-usapan. I'm sure maraming matututunan yung Correct. Viewers natin. Sana. Before we cut everything out, in the next 5 years, saan nakita ang sarili mo? And how Job do you think interview pala you'd to. stay relevant? Mukha akong HR. Ako ang mukhang HR ngayon, no? Pero, in the next 5 years, alam mo yung lumabas na article sa ABS about me na Chris Aquino plans to retire his impersonation. Mm-mm. So, what I meant by that statement is that I won't do Chrissy forever. Yes. Diba? Malaking pasalamat ako sa Team Payaman because parang before kasi yung character ko, I treat it as a sacred one. Yes. Parang whenever I'm wearing this, naka-makeup ako, ayaw ko talagang bumali sa character. True. As in, ganun ako. Mm-mm. But, pinakita ng Team Payaman na, okay, may chino pala behind this, this impersonation. So, gusto ko i-explore pa the chino side. Yes. Kasi pag chino, mas maraming pwedeng magawa eh. Tama. And Chrissy Aquino is just one of it. Yes. Though, alam mo, sinasabi ko nga, yung Chrissy Aquino impersonation is like my mask. Mm-mm. Parang, kunyari lang, kahit sa silo na lang. Mm-mm. Pag naka-chino ako, I know the bouncers know me. Pero iba yung
confidence level ko if I'm Chrissy. Yes. Kasi parang, alam mo, social, sophisticated. Parang wala pa naman ako na-build na brand as a lalaki, diba? So, yun lang siguro yung dilemma ko. Pero I really wanted to try different things. Yes. Kaya, nabanggit ko, offline, na gusto ko rin mag-podcast. Yung podcast is really me. Yes. As in, si Chino ang nag-i-interview. Okay. Kaya ang title niya ay, Chino ba to? Chino ba to? Yes. Abangan niyo yan. Soon. Pagka medyo nagka-oras ako. So, a lot of things to look forward to. Marami. And then, kaya din ako walang vlog ngayon kasi nasa process din ako ng rebranding. That's the real reason behind it. Kasi kanina sabi ko, marami lang akong ginagawa. Tsaka pag nagtatanong yung mga kaibigan ko, bakit di ka nag-vlog? Sasabihin ko, marami pa kasi akong pera eh. Ganon. Pero ang totoong reason, nasa rebranding stage pa kasi ako. Siguro, nagkaroon din ng alam mo yun yung parang natutuyuan ka. Yung meron kang mga... Kailangan mo ng bagong motivation. May humps sa buhay mo. Ang problema lang, kapag natutuyuan ka, yung ibang tao ang ginagawa, nagpapahinga. Ako hindi. Dinadagdagan ko pa yung work ko. Tama. Kasi feeling ko sobrang unproductive ko pag wala akong ginagawa. Because, you know what, the most productive people, silang may pinakamaraming ginagawa. But in the end of the day, we tend to think na tayo ang walang ginagawa. Yeah. Would you agree? I agree. Diba? Pero akin lang yun. No, that's really, for high productive individuals, you tend to create and do more and build more. But in the end of the day, kulang pa rin. So because you have that mental motivation in the back of your head always pushing you to be the best, to be the greatest. Correct. So, nasabi mo na kanina ang top 3 na guidance, which is? Branding. Yun ba yun? Yes, branding, consistency. Branding, consistency, and you don't do it for the money. So, last na. Okay. Kung meron ka lang isang sasabihin sa 6 years ago na ikaw, ano yun? Ang hirap na Hindi ako prepared. Kung meron akong message sa 2017 self ko, ano pa? Siguro, gawin mo yung mga takot ka pang gawin. Just jump. Yes. It's worth the risk. Yes. So, wala naman mawawala sa'yo. Feeling ko kasi, though satisfied ako, alam mo pag tinatanong, do you have any regrets? Parang, wala eh. Though feeling ko, mga minor, mga maliliit, katulad kanina, hindi ako nakasagot sa, TVJ. Diba? Regret yun eh. Pero yung talagang may malaking impact, parang wala. Kasi siguro, malaking factor doon yung what I really do. Maliban sa pinag-iisipan, talagang bira lang. Lahat, bira. all in. Oo, all in. As long as wala ka ng tatapakan tao, as long as masaya ka, as long as, feeling mo it will benefit you, go. So, since sinabi mo nga natin na all in, bigay mo lahat, ganun ka rin ba magmahal? Nasa love na tayo. Love. Ganun ako. Though, I don't really share this unless tinatanong. Hindi ko alam kung dito ko lang ata siya first na ikakwento ng sobra. Pero kasi, yung mga tao na nakakilala sa akin, personally, they know this story. Kaya, di ba, sa vlog nila kong, tawag nila sa akin 70-30. Kasi I'm 70% lalaki daw, 30% babae. Kaya kunyari, nakaganito ako, ginagamit ni Chino yung 30% niya. So, I had 3 girlfriends. So, ang sexual preference mo talaga? Alam mo, yun ang Chicks hindi ko rin talaga. alam. Kasi, pag tinatanong ako, sabi ko, I support LGBT but I really don't know what I am. Sabi nila, maybe you're bi or maybe you're gay. Sabi ko, whatever. Pati pronouns ko, he, she, it, they. Wala kang pakialam. Non-binary daw yon. So, at least may knowledge, diba? Hindi ko rin alam. Alam mo yung parang, before I did the Chrissy Achino, even the Pinoy ways,
wala, na-attract talaga ako sa opposite sex. Oo. Pero nung nakwento ko nga na masyadong na-imbibe yung character. Hindi naman sa sinisisi ko yung character. Pero, parang naging method actor ako eh. Na parang, dati nga, alam mo, kung na-meet mo ako noon, as in, etong interview na to, hindi ako papayag na real voice. Tapos, naka-finesse talaga. Mga ganun-ganun talaga. Kahit na off-cam, ganun pa rin ako. Kasi parang gusto kong makita niya na, this is me. Yung chino, I reserve it at home. Na ako na lang nakakakita. True. So, yun. Until I, siguro nga dahil doon, na-attract din ako sa same sex. Pero I never had a boyfriend. Yun ang medyo nawi-weirdohan sila na, chino, hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Parang I find it weird eh. Parang nagki-cringe ako sa idea na meron akong kasama sa bahay. Meron akong katabi sa kama. Kahit contrary yun sa sinabi ko kanina na I love people. Yung intimate space, ayaw ko Ayaw mo ma-break. Ayaw ko ma-break. Gusto mo sa special time talaga yun. Pero don't get me wrong, tumitikim ako ng lalaki. Kinabig-bigla, no? Tumitikim ako, pero namatay siya. Ay, hindi pala. Tumitikim ako ng lalaki, pero hanggang dun lang. Hindi ko kayang mag-jump into a relationship. Kaya if you're gonna ask me, I would still choose a girl kasi I want to have a family of my own eh. Perfect. Oo. Kaya pag sinasabi nila, parang OG Lia. Sabi ko, hindi naman, si Joey Medking and Angie Medking. Yes. Mga ganong levels. Kasi I really believe that unang nagmamahal ang mata, pero eventually, what's really inside of you, yun talaga minamahal eh. Diba? Especially, girls, they like yung taong may sense of humor, may sense of responsibility. True. So, whatever gender you have and preference you have, feeling ko magkiklik kayo. Ang struggle lang at ang challenge lang to find someone na matatanggap na minsan mas maganda ako kaysa sa kanya. True. Diba? Pero alam mo, feeling ko, after kitang marinig, feeling ko, facade lang to lahat. Feeling ko meron ka talagang type. Hindi, unfiltered na nga to eh. Feeling ko meron ka talagang inaabangan na hindi mo pa nakukuha. In what sense? At pag nakakasama mo siya at pag nag-guest mo na siya sa podcast mo, mukhang siya na yun. At juicy yung topic na yun. Babalikan natin yan pag naging kayo na. And then medyo, yung podcast ko kasi, to give you an idea, medyo yun eh, nag-stop ba siya? Hindi, sorry. Na-distract ako. Medyo, yung podcast ko iba. So, syempre, since nabanggit mo na kanina ang love life, at nabanggit mo na nga na attracted ka sa mga babae, handa ka na bang magmahal? Ngayon, parang hindi pa. Hindi pa. Hindi ko siya hinahanap. I think, handa naman ako, pero hindi ako searching. So, dun sa tatlong naging girlfriend mo, nakasex mo sila? Unfiltered. Sino bumergin sa'yo dun? Yung first ko kasi first ko yun, pero di niya ako first eh. Siya yung first mo, pero di ka niya first. So, nabanggit mo nga kanina, no, na naging tatlo na yung girlfriend mo. Yes. So, yung tatlo na nakasex mo? Tatlo lang ba? Pwede namang di girlfriend. Ooh, juicy! Okay. Pwede naman yun. May pagka-fuckboy ka pala, no? Hindi lang yun. Hobby. Hobby pala. Feeling ko talaga ngayon, facade lang to. Kasi mas marami ka na... Kaya nga, sa vlog, hanapin niyo yung vlog ni Kong na, balas. Kasi yung baklang malas yun eh. Di ba ganun siya mag-title? Meron doon, kaya nabuo yung 70-30. Kasi daw, kapag nagpapasuso daw yung mga asawa nila, gumaganon daw ako. Hindi yung totoo yun. Diba? Pero, yun, basta parang sobrang gino-joke nila ako. Pero, actually, si Kong, nagsabi yan sa akin dati na, ano ba talagang gusto mo? Di ba gusto mo magkapamilya? So, dapat you have to start early now. Baga, hindi niya sinasabi to stop my impersonations, to stop me as a cross-dresser. Pero sabi niya,
Huwag ka na maghanap ng mga lalaki sa bar. Ano ka na, mag-focus ka na Huwag mo na sa... sayangin yung oras mo Oo, doon. yun ang sinasabi niya. So, tinitake ko naman yung advice niya. Saan ka mas nasasarapan? Ay, sobrang unfiltered na ba nito? Oo. Kasi ako magpapaka-TMI ako. Oo, go. Ay, Hindi niya masabi. hindi ako nagpapa-wear route. Yun na lang. Hindi ako, walang backdoor. So, More- mas gusto mo talagang babae? Ano lang, in short, sa lalaki walang penetration. Sa babae meron. Siyempre. Oo. Siya nga virgin sa'yo, sabi mo. Yun nga eh. Pero sa lalaki, I don't know, share ko lang yung sinabi ng friend ko sa nagsa-psych. Sabi niya kasi, feeling ko because I'm effeminate na talaga noon pa. Tapos sabi ko naman, wala mawawala if I say, wakla na ako noon pa. Pero I always say, straight talaga ako because I don't get attracted eh. Pero I get bullied because of my proper grooming, sa notebook, sobrang OC ko. Di ba may gano'n na, pag gano'n lalaki, sobrang linis, bakla yan. As in, araw-araw ako nagja-gel noon. Yung mga ganong levels. Ayos talaga. Sabi niya lang, feeling ko lang Chino baka this is your way of, kasi when you do that, you're in control eh. So baka, parang nangongolekta lang daw ako ng mga lalaki. Parang, yan, ano ko na yan. Ganun lang. Pero kasi I don't even do anal. I don't even do relationship. So, bakit? So, why do you do that? Yun yung tanong niya. So, ako, napatanong din ako. Pero, wala namang motive yun eh. Palaging pagka you do something, as in you do that out of nothing eh. Tama. Diba? So, baka nga tama siya, pero hindi ko yun inisip. Hindi ko yun, it wasn't planned. Feeling ko na bored ka lang, kaya tinry mo yun. Oo, tsaka, mas masaya kapag yung tao na nagjo-joke, bakla. Feeling ko bored ka lang talaga. Sige, Sige na, kala niyo bakla, sige na. Kasi may mga lalaki na pag binabae, pangit eh. Nakita ko, ang ganda ko. Di bagay. Diba? Bagay. Tapos pwede ka pang chicks on the side. Diba? Hobby mo lang naman eh. So, pwede. Alam mo, branding. Branding is important. Hahatakin mo. Tara. At saan? Basta, banding lang tayo. Ang saya nun. Pero alam mo, I never take them for granted. Yes. Kasi sabi ko nga, I was raised in a family of women. So, mataas respeto ko sa babae. Of course. Kasi baka lang, disclaimer lang yun. Baka baka sabihin, kasi yun yung biro di ba? Kaya ka nang gaganyan, nagko-crossdress para mapalapit sa mga babae para manyakin sila. Sabi nga ni Ninong Ray, di po kami manyakis, malibog lang kami. Iba yun kasi, di ba? Iba yung malibog ka lang. Pag manyakis, may harassment na. And sometimes you just get to appreciate the beauty of it. Yes. Diba? So, pag libog lang, mag-jackal ka na lang dyan. CR lang, gano'n. Bago pagtulog, pag-uwi mo, bago matulog. Parang naging podcast mo. Parang medyo sumitrack tayo. Parang late night na. Oo. Kasi... Parang BNN na to. Diba? You know what is a good thing that we talk about your early life, your early days career, syempre, the climax, and now you're just climbing to the top. Kahit nandun ka na, tuloy-tuloy lang ang tuloy-tuloy. We're very thankful na nabanggit mo rin ng iyong sexual preferences. Yes. At I am sure you have a lot of things for the people at mas marami pa silang makikita from you. Guys, I am Victor Pring. This has been Unfiltered. We have been here in the presence of one of the greatest to ever do it. Chrissy Achino. Thank you so much. Take care. God bless. Peace.